Anniversary nga namin ngayon at mamaya nga ay birthday ko na. Kaya naman kahit gabi na nga ay hinaya pa nga rin akong lumabas nitong si Bobby. Hindi ko nga alam kung saan pa kami pupunta ngayong gabi dahil oras na wala na nga ganong bukas na mga pupuntahan. Buti na nga lang bukas na bukas pa nga rin itong Starbucks. Kaya naman dito na nga rin kami nag-date. Anyway, first time ko nga lang din makapasok at makatikim ng mga pagkain nila dito at inumin. Dahil ang tingin ko nga dati dito sa Starbucks ay para lang sa mga tao mahihilig magkape at mapipera. Hindi naman ako mahilig magkape at lalong-lalo na hindi rin ako mapera kaya never ako nakapasok dito. Gulat naman ako dito kay Bobby, napakarami niya rugong in-order, parang hindi nagdadayot yung kasama niya. Dan sabi niya pa mo sa akin, mansari daw naman namin at birthday ko na nga daw mamaya kaya mag-cheat day muna nga raw ako. Ay rugo. Anyway, fast forward, nung madaling araw, ay naya niya nga ako mamalengke dahil siya nga ang magluluto daw ng aking mga handa. Kaya naman nagpunta nga kami dito sa bayan ng Baliwag para mamalengke nga ng mga gulay-gulay. Talagang tuwing may handaan nga sa amin, ay tuwing madaling araw nga kami namamalengke ng mga handa ni Bobby para mas makamura nga kami. At Diyos ko, ay nabutan na nga kami ng pasikat ng araw at wala pa nga kaming tulog, dalawa nito. Pero bago nga kami tuluyang umuwi, ay nadaanan pa nga namin itong mga nagtitinda ng nakabalahibo ng ang itik. Sakto nga dahil hindi na nga rin kami mahihirapan pa magbalahibo dahil nakabalahibo na nga to. Isa kasi sa mga handa ko ang kalderetang itik kaya naman perfect na perfect at nakakita nga kami ng ganito. Anyway, bali 4 na piraso nga lang ang binili namin dito kay tatay dahil hindi naman din ganun karami ang aking ihahanda. At habang nandito pa nga kami ay bumili na nga rin ako nitong paborito ko nga na gatas ng kalabaw. Sobrang sarap kasing isinasabaw yan sa kanin at bubudburan mo ng konting asin. Ko kanyaman. Anyway, yun lang naman din ang mga pinamili namin at nagkaaya na nga kami muwi nitong si Bobby. Medyo malayo pa nga kami pero nga itong daliri ko sa kamay mukhang bibigay na dahil wala na siyang dugo. Pagka-uwi ko nga ng bahay ay kagad nga sinalubong nga kami nitong si Malo at tuwang-tuwa nga siya dahil may pasalubong siya sa akin. Inam kasi ng gatas ng kalabaw sa mga aso lalong-lalo na sa mga ganito maliliit pa. At sobrang nakakatuwa lang dahil nagustuhan niya rugo ng sobra at nabitin pa. After noon ay nagpalit na nga ako ng pambahay na damit dahil uumpisahan ko na nga mag-chop ng mga kung ano-ano dito. Nagtulong na nga kami dalawa ni Bobby sa mga gawain para mabilis kami matapos dahil antok na mga katawang lupa namin. Pero bago ako matulog, hindi pwedeng hindi ko matikman yung cravings ko na gatas ng kalabaw. Grabe, sobrang sarap at talagang walang pagbabago. Pag nga kumakain ako ng kanin with gatas ng kalabaw ay talagang bumabalik yung mga alaala nung bata pa ako. Kaya naman yun ang naaalala ko sa tuwing nakakatikim nga ako nito. Tapos kinahapunan nga at katirikan ng araw ay gumayak nga kami dalawa ni Bobby dahil may pupuntahan nga kami binyagan. Kasi ninong ng isa sa tita ko itong si Bobby at hindi na nga kami nakatin pa ng simbahan. Paano ba naman nagbawi nga kami ng tulog dahil yung mata namin ay umiikot na sa antok. Aga lang mataga pa namin yung mga daliri namin sa sobrang pagkaantok namin. Anyway, pamaya-maya lang ay nakarating na nga rin kami dito sa bahay ng tita ko at nakauwi na nga rin sila galing nga ng simbahan. Ano pa nga ba dapat gawin natin dito? Tara na't kumain na tayo. Anyway, saglit nga lang kami dito at kumain lang kami. At kami nga iuwi na rin dahil ako nga ay magagayak pa ng aking handa. Uwi ko nga dito sa amin ay kagad ng inasikaso itong mga kalat sa sala namin dahil parang nga binagyo itong sala namin sa sobrang kalat. Mabilis ang paglilinis nga lang ang ginawa ko dahil anytime soon darating na nga yung mga bisita ko. Fast forward, pamaya-maya naman din ay nakapagluto na nga kagad dito si Bobby at alam nyo ba lahat nga yan ng nakahain dyan ay niluto niya nga. Na-amaze nga ako dito sa taong to dahil paano ba naman luto niya rugo lahat ng yan nang siya lang mag-isa. At siguro kapag ako ang nagluto niyan, baka buti na madaling araw, hindi pa rin nakakakain yung mga bisita ko. Saktong-sakto nga yung size nitong pinili kong cake dahil nagkasyang-kasya siya dito sa maliit na pwesto. Anyway, pamaya-maya din naman ay nandito na nga mga bisita ko. Kaya naman nagkantahan na nga kami ng happy birthday. Naman nga kahit medyo gabi na nga ang aking celebration ay nakapunta pa rin sila at kung hindi, magtatampo talaga ako sa kanila. Grabe, sobrang simple lang talaga ng aking naging birthday at talagang nairaos ko lang talaga ang aking 23 years of existence. Tama ba? Bali, eto na nga ang kauna-unahang birthday ko na hindi na nga namin kasama mag-celebrate ang mama ko. Pero kahit gano'n mang kahirap tanggapin na nawalan ka na nga ng taong sobrang halaga sa buhay mo, wag na wag kang panghinaan at mawalan nga ng pag-asa. Tandaan mo, binigyan tayo ng kanya-kanyang buhay ng Panginoon, kaya naman pahalagahan mo yung buhay na meron ka. Naman din tayo ay darating sa punto ng buhay natin ngayon at lahat din tayo ay magkikita-kita sa langit. Kasama ka kaya doon. Charis!
Masakit man tanggapin pero dapat tuloy pa rin ang buhay. Totoo nga lang guys, ay nung nakakaraang araw ay sobrang nalugmok nga ako. At hindi ko nga alam kung ano nang mangyayari sa buhay ko ngayon. At sa sobrang lungkot ko nga ay nahalata na rugo nila sa akin. So simula nga nung kinausap ako ng mga mahal ko sa buhay ay naliwanagan nga ako. Pero man ito, tuloy pa rin ang buhay at nakapag-celebrate pa nga ng birthday. Minsan kailangan lang talaga natin ng makakausap at magpapaintindi sa atin ng mga nangyayari. Rin tong paalala na wag mong tatapusin ang buhay mo sa simpleng problema lang. Yang gusto magstay pa dito sa mundo at gusto pang makasama ang mahal nila sa buhay pero wala na nga silang oras pa. Lagi mong iisipin, problema lang yan, matatapos din yan. Kaya hanggang dito na lang. Bye-bye!